Good morning. Good morning. It's coffee time with God. Amen. Okay. Our gospel reflection for today, Jesus heals a sick man, taken from Luke 14, verses 1 to 6. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. A reading from the Holy Gospel according to Luke. On a Sabbath, Jesus went to dine at the home of one of the leading Pharisees, and the people there were observing him carefully. In front of him there was a man suffering from dropsy. Jesus spoke to the scholars of the law and the Pharisees in reply, asking, "Is it lawful to cure on the Sabbath or not?" But they kept silent. So he took the man, and after he had healed him, dismissed him. Then he said to them, "Who among you, if your son or ox falls into a cistern, would not immediately pull him out on the Sabbath day?" But they were unable to answer his question. The Gospel of the Lord. Praise To the you, Lord Lord Jesus. Jesus Christ. Lawful on a Sabbath. Is it lawful to cure on a Sabbath or not? Kasi alam ni Jesus na binabantayan siya ng mga Pariseo. Si Jesus kasi noon, lagi rin siya tumatanggap na invitation sa mga Pariseo na mag-dinner o mag-lunch sa kanila. Merong may sakit na dumating doon na binabantayan siya. Kaya niya tinanong, is it lawful to cure on the Sabbath or not? Hindi sumasagot yung mga pariseo. Kasi talagang gusto siyang itrap. Pinagaling niya yung may sakit. Tapos sinabihan niya yung mga tao, sino ba sa inyo ang hindi hahatakin yung ox na nahulog sa bangin? Wala rin sumagot. Basta binabantayan lang siya, na-trap siya. Ayun ang sa gospel na ito. Parang yung sinabi mo nga dito, lawful on Sabbath. Ibig sabihin kasi pag sinabing Sabbath, ang daming bawal. Mm. So, ano yung lawful pag Sabbath? Oo. Kasi bawal pero pwede. Oo. Kahit na Sabat. Yan, okay. Ako naman yung who among you would not immediately pull him out on the Sabbath day. Yung sagot lagi ni Jesus or ang example niya dito sa mga parang kalaban niya, mga example na ganyan. No? Yung mga practical example. Yan. Ano mga choices mo if somebody is trying to trap you for doing good things? Kasi may mga batas noon na kahit na maganda ang ginagawa mo, Basta Sabat bawal. masama ka pa rin. Meron kang ginawang masama. So, yun yung siguro gustong iparahatig sa atin ng Panginoon. Will you still do it? Halimbawa, sa tingin mo, kailangan tulungan yung tao na yun. So, ang message na parang nakuha ko dito talaga, talagang isa lang, no? Ito pangkalahatan, ano, na parang pag meron talaga tayo, yung motibo natin, ang una nating titignan. Kung gusto natin gumawa ng isang bagay, yung motibo po ang tinitignan ng Panginoon. Kaya hindi po tayo pwedeng parang, gagawin ko ba to? Hindi ko ba to gagawin? Baka magalit siguro mga. Pero kung ang motibo mo ay tama, walang pipigil sa'yo. Kaya si God, abat na nga yun pinakita pa rin niya na kailangan tulungan, kailangan gawin. So, hindi na siya nag-second thoughts. No? Talagang ginawa niya. Kasi during that time naman, hindi naman, tao siya no? Hindi naman siya doon na nag-appear siya nung time yun, hindi naman God siya, kundi tao siya. So, dapat, he should follow the law. Mm. Pero ang ginawa niya, yung kung ano yung talagang motive na to really help and do good. Parang sinasabi din na
huwag tayong matakot. Kung totoo at pure ang motive natin to help, God will be the one to judge us. Kahit ginudge tayo ng tao, but God, we know that God will judge us. Mamatay man tayo doon sa nangyari. Sa langit tayo pupunta kasi si God ang nagja-judge sa atin. No. Amen. Ang isa siguro na-experience ko rin. Di ba merong lumapit na magpatulong. Yung batahin ko, pareho ng apelyido itong may ginawa sa akin noon ng masama. Pagkakataon na bawian ko, no? Now, yung kausap kong yun, nag-isip ako, ano kaya ito? Gantihan ko or tulungan ko? So, I think this is one example of a situation na gawin mo yung tama. Meron lumapit sa'yo, nangangailangan ng tulong, kailangan tulungan. Ano man ang ginawa, kahit siya mismo ang lumapit sa'yo. Eto, anak kung ikaw ay na nagkaroon na ng relationship sa ating Panginoon, parang mahirap na rin gawin na gagantihan mo yung tao at the time na siya ay nangangailangan ng tulong. Ito totoo pong nangyari. Lalong-lalo na ito, very common po sa pamilya. Yung nagdedemandahan sa mga lote. Yan. Kaya mahirap talaga yung mayaman dahil marami pag-aagawan yung kayamanan mo, di ba? So, biriin nyo yung pamilya na to na isa lang naman yung lote nila. No? Eh, nagkaroon pa ng away, tapos natalo yung tama, no? Natalo yung, so yung, pag yung justice, hindi po na naging tama dito sa mundong to, na hindi tama yung naging justice. So, syempre, nagkaroon po ng sama ng loob, no? Yung natalo, kasi siya po talaga yung totoong may-ari dapat. Nagkaroon ng injustice. Yes, nagkaroon ng injustice. Isa lang po kasi yung kanyang kapatid. So, namatay. So, eto po yung kagandahan. Yung pong asawa, no, mahilig po yan magdasal ng rosaryo. Very close sa kay Mama Mary. At sila po mag-asawa, wala din po yung mga kaaway. No? Tahimik lang sila. At yung kanilang spirituality, hindi naman po kasi uso ng panahon noon yung may mga charismatic movement. So sila lang talagang dalawang mag-asawa. Nagdadasal sila, ganun. Hindi po sila pinabayaan ni Lord na mawala dito sa mundong ito na hindi nagkabate ang pamilya. Natuto po nilang mapatawad at nagkabati po sila bago po sila nagkandawalaan. No? Bago po sila. Kaya ngayon, happy-happy po yung pamilya, yung mga anak na naiwan, dahil alam nila na nasa langit ang kanilang mga magulang. Dahil sa papatawad nila dun sa napangyayaring yun. Akala po talaga nila hindi magkakaroon ng kapatawaran kasi ang tagal po ng panahon. But the Lord, no, isa po itong magandang hope sa atin na hindi tayo titigilan ni God para tayo makasama niya sa langit. Yung pagpapatawad is also a form of compassionate act, Oo. Kasi pag hindi mo napapatawad yung kahit papano nagkakaroon din ng bigat doon sa tao na may ginawa sa'yo. Ayun, Amen. okay. So let us all be forgiving because God forgave us from the very start. Oo. Wag ka na mag-alanganin. Yes. If it is for the good, compassion, mercy, and love, Amen. gawin na yon. And the reward is great in heaven. Yes. Amen. Good morning.